Mga sintomas, Cubs, na hindi healthy ang stomach mo. O, tingnan mo kung itong mga ilalahad ko sa inyo, base po sa kanilang mga pag-aaral at statement, ito ang nararamdaman ng tao kapag hindi healthy ang stomach. Una, kapag kayo madalas nagkakaroon ng kabag o bloating. Pangalawa, yung laging may pananakit sa tiyan na hindi mo maintindihan kung asan banda yan. Dito, tapos lumilipat dito, yung mga ganon. Pangatlo, hindi regular yung pagdumi mo. Pwedeng ikaw ay constipated, pwedeng ikaw ay nagkakaroon ng diarrhea. Yung mga taong nagkakaroon lagi ng acid reflux at heartburn. This is according National Gastroenterologist Association po ha. Kapag kayo okay naman ang oral hygiene nyo, bakit may mga tao na meron pa rin hindi kaaya-aya ang hininga? May kinalaman ang bituka mo dyan o kaya yung mga colon nyo dyan. Okay? Katututbrush mo naman, mabaho pa rin yung hininga mo. Pang-pito, base po ito sa National Dermatologist Association. Okay? Yung pagkakaroon nyo ng acne o yung eczema, mga ganyan, pagkakaroon ng mga rashes, may kinalaman din ang mga stomach pala dyan, Cubs. Okay? At yung pang-siyam, pagkakaroon lagi ng yung kumain ka lang ng konti, sumasakit na yung tiyan mo. Food intolerance. May mga ganyang tao, Cubs. At yung panghuli, madalas ang tao may problema sa kanilang mga bituka o intestine. Mahina yan. Madaling kapitan ng sakit yan. Mahina ang resistensya. Okay? So, Cubs, sa kanilang statement at base sa mga nabasa kong studies, alam niyo po ba na yung mga good bacteria or normal flora po dyan sa ating mga bituka at intestine, napakalaki ng importansya niyan. Kaya ang gagawin po natin, pasiglahin po natin yung mga good bacteria na yan. Bigyan natin sila ng sapat na nutrition din, yung mga bacteria na yan. O, di ba? Napaka-importante ng mga bacteria na yan, Cubs. O, madalas yan yung mga taong ganyan na parang laging nananakit ang tiyan. Tandaan nyo, stated sa kanilang mga studies din, ang tao na mahina ang gut or yung GIT, gastrointestinal tract, paano ang digestion mo? Paano ang absorption mo? Nagiging insufficient daw yung pag-absorb ng mga nutrients, tendency, mabilis kang kapitan ng sakit, at bumababa ang immune system mo. Kaya palakasin mo, Cubs, ha? Palusugin natin yung mga good bacteria dyan sa loob ng ating mga katawan. Na kung tawagin ay microbiome or microbiota. Okay? Huwag yung mga kinakain. Kasi madalas ngayon daw, base sa survey, Cubs, ang madalas na kinakain ng mga tao, high take of fats, low fiber diet, high oils. Totoo yan. Diba? Yung mga iba pa nga dito, mapili sa mga kinakain nila eh. Hindi nila alam, mga simpleng pagkain, mga magulay-gulay, mga ganyan, malaki ang naitutulong yan. Lalo na sa ating mga good bacteria. Okay? So, palakasin mo yan, Cubs, ha? Para kahit papano, nakakatulong din kasi yan para ma-absorb natin na mabilis yung mga nutrients galing sa ating mga kinakain. Okay? Alam mo na yan kung ano yung mga pagbabago sa kinakain mo, sa mga dyan nangyayari sa mga tiyan mo. Alagaan niyo po yung kalusugan nyo, ha? Ikaw mismo ang nakakaalam kung yung tinitake mo ba na pagkain o inumin ay nakakaganda sa inyong kalusugan. Okay? Maganda pa rin, Cubs, yung wala kang nararamdaman kahit sapat lang ang iyong yaman. Nakakatulog ka ng maayos at mahimbing, sa totoo lang.